explain ko lang sa inyo guys, ang diagram na ito na yung ginawa kong video nung nakaraan. Marami kasi nagtatanong dito na hindi daw gagana ito dahil start button ng ating ginamit. Ito siya. Ngayon guys, explain ko sa inyo para matutunan din ng mga baguhan ang function ng ating start button natin. Pero bago natin pag-aralan itong diagram guys, alamin muna natin yung device na ating ginamit dito. Ito na yung M, ito na yung contactor natin, no? Magnetic contactor. R1, ito na siya. R2 naman, ito na siya, no? Itong R1 at saka R2 natin guys, ito ay relay 14 pins. 14 pins ito guys. Tapos ang magnetic contactor na ating gagamitin dito, dapat meron siyang normally open at saka normally close sa bawat gilid para magawa natin ang diagram na ito. Meron tayong overload relay, tapos single phase circuit breaker, ito na siya, no? Ito na siya para sa control natin. Tapos meron tayong 3-phase circuit breaker naman. Ito naman siya para sa ating motor, kung saan nakakunik ang ating motor para sa 3-phase. Ito naman yung push button natin guys, no? Overload relay natin, ito na siya. Ito siya guys ay momentary push button, ito ang ating ginamit. Nang ibig sabihin, pag i-press natin, pag bitawan natin, babalik siya sa normally open. Ito naman yung line 1, line 2, line 3 sa circuit breaker natin, nakakabit ang overload papunta ngayon sa ating 3-phase motor. Ito na siya guys ngayon, no? 3-phase circuit breaker natin nakakabit sa ating contactor contact papunta sa overload relay, tapos papunta sa ating 3-phase motor. Ngayon guys, pag-aralan natin itong diagram para ma-idea din ang mga baguhan kung ano ang function nito, no? Paglagyan natin to ng power supply, ang line 1 at saka line 2, ito na siya, no? Pag i-on natin to, ngayon pag i-press natin tong push button natin, ito siya, pag i-press natin to, mag-close ito guys, ganun ito. Pag close niyan guys, gagana ngayon ang ating R1, itong relay 1 natin na 14 pins. Pagana ng R1 guys, i-close to ng R1. Tapos ngayon, dito naman, dahil gumana ang R1, i-close to ng R1. Gagana naman ang M natin, no? Ang magnetic contactor. Pagana ng magnetic contactor natin, i-close to ng magnetic contactor. Dahil gumana yung R1 natin, i-open naman ito ng R1, no? Pagana ng magnetic contactor natin guys, i-open to ng magnetic contactor natin. I-close naman dito ng magnetic contactor natin, no? Ang kuryente ngayon, dadaloy dito, gumana ang R1, dito naman putol, no? Hindi gagana ang ating R2 dahil mayroong interlocking. Ngayon guys, pag bitawan natin tong start button, babalik to sa normal position na naka-open. Gaganon ito guys, no? Ngayon, mamamatay ngayon itong R1 natin. Pagpatay ng R1 natin guys, i-open to ng R1. Tapos ngayon, i-close naman ito ng R1 natin, no? Tapos ngayon, dahil namatay ang R1, i-open naman ito ng R1. Ang kuryente ngayon, dadaloy dito, no? Still pa rin gumagana ang magnetic contactor natin. Kung makikita natin guys, still siyang gumagana. Ngayon, pag i-press naman natin to guys, itong start button again, mag-close naman ang contact nito, no? Ang kuryente ngayon, hindi na makadaloy dito. Dadaloy ngayon ang kuryente dito, no? Gumana ngayon ang R2 natin. Pagana ng R2 natin guys, i-close to ng R2. Tapos ngayon, i-open naman ito ng R2 natin, no? Pag open ng R2 guys, automatic ngayon, mamamatay ang magnetic contactor natin. Pagpatay ng magnetic contactor natin guys, mag-open ito. Tapos ito naman, mag-open naman ito. Mag-close naman ito guys, no? Dahil gumana ang R2 natin, mag-open naman ito. Kasi ito kasi yung interlocking nilang dalawa. Mag-open siya ngayon. So ang kuryente ngayon guys, dadaloy dito, no? Putol. Dito tutuloy ang kuryente, no? Gumana ngayon ang R2 natin. Dito naman guys, patay dahil nag-open ito. Patay ang magnetic contactor natin. Ngayon, pag bitawan natin to, start button natin, babalik to sa normal position na naka-open. Gaganon siya, no? So ngayon, patay ngayon ang magnetic contactor natin. Ganun lang ang procedure niya guys. Dahil namatay ito, dahil binitawan natin to, namatay, mamamatay ngayon ang R2 natin. Pagpatay ng R2 natin guys, dahil ang kuryente hanggang dito na lang, no? Pagpatay ng R2 natin, mag-open ito, mag-close naman ito, no? Tapos i-close naman ito ng R2. Babalik siya ngayon sa ganung position. Ganun lang guys, pag i-press natin, gagana ang magnetic contactor. Pag i-press natin, mamamatay. Pag i-press naman, gagana. Yun lang ang function nito. Tapos dito naman sa power circuit natin, pag gumana ang magnetic contactor natin guys, mag-close ito. Mag-close ito guys, no? Gagana ngayon ang 3-phase motor natin. Pag mamatay yung contactor natin, mag-open naman ang contact nito. Mamamatay ngayon ang 3-phase motor natin. Ganun lang ang function niya guys. Bali itong diagram na ito guys, ito na yung kabuuhang wiring niya. Kumbaga ang wiring nito, ito yung diagram na ating sinundan. I-on natin to guys, no? I-on din natin to. Press natin ang push button. Ayan, gumana ang 3-phase motor natin guys. Pag i-off natin to, mamamatay. Ayan.
Kapag i-press naman natin ulit, gagana. Tapos mayroon din tayong overload guys, no? Pag mag-open ang overload natin, mamamatay din itong 3-phase motor natin, no? Pag i-trip natin to guys, mamamatay ang motor natin, no? Pag mag-open yan, mamamatay ang motor natin. Pag i-reset natin, babalik sa normally closed position. Try natin ulit. Ayan. Gumana yung 3-phase motor natin. Off natin. Try natin ulit. Ganun lang ang function niya guys, off and on lang. Off natin. Try natin ulit. Off natin. Sana guys nakapagbigay ito ng kunting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys, hanggang sa muli.